guys. Alam mo, ganon. Ng misis niya. Road trip! Si Edit all. Si Edit. Guys, tingnan niya. Ay, legit to! Mga meses, nakita niyo ba si Kong? Ayan si Kong, oh. Snubber si Kong. Nakita tayo. Guest speaker po mga meses si Harabas ngayon. Kaya naman may meron siya. Oh, dalawa kami ng nanay. Mga ano, tawag dito? Meron. Meron. Ng ano, speaker. Guest speaker. Napag-guest speaker na daw dito si Ate Jeng, si Diche, at si Shake Girl. So si Harabas naman ngayon. Kaya papanoorin natin ni Nanay. Grabe naman si Kong. Ang matagumpay na kinabukasan ay para sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Maihahalin tulad natin ito sa isang taong porsigido, may paninindigan, may determinasyon, at may tiwala sa sarili na kayang abutin ang kanyang mga pangarap. Isang malaking karangalan sa akin ang maatasan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal. Ngayon, sa ika-66 na pagtatapos dito sa paaralang elementarya ng Mapayawan sa temang Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, patutunayan ng ating magiting na panauhing pandangal na ang angking talino't kakayahan, sipag at determinasyon sa buhay na kinambalan ng magandang edukasyon ang tunay na kaagapay ng tao upang matamo niya ang maningning na kinabukasan. Ang ating panauhing tagapagsalita ay ipinanganak noong 11 ng Hulyo, 1988. Likas na tubong manggarin dito sa ating bayan ng San Jose at Lalawigan. At anak ni Ginoo at Ginang Agustin at Nancy Embalacido Guansing. Ikinasal sa mabuting may bahay na si Ginang Roxanne Abis at nabiyayaan iisa pa lamang na anak. Siya ay maluwalhating nagtapos ng elementarya taong 2001 dito sa ating paaralan. Kaakibat ng talino at kakayahang pinanday noong elementarya, itinuloy niya ang pag-aaral ng sekundarya sa San Jose National High School at nakapagtapos taong 2005. Masikhay niyang isinapuso ang pagpapahalaga ng edukasyon. Sa paniniwalang ito ang magdadala sa kanya sa magandang kinabukasan. Kaya, itinuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Divine Word College at matagumpay na nakapagtapos taong 2009. Ang ating pong panauhing pandangal ay isang ganap na accountant at naging mahusay na auditor at sales consultant. Kaakibat ng mga katagumpayang ito, siya ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang mga pangarap. Naging isa siyang NT artist na naging batong tungtungan niya sa kanyang pagiging isang mahusay at sikat na vlogger at adventurer na kilala sa tawag na Harabas sa buong Pilipinas. Ang mga karanasang ito
ang bumuo sa katagumpayan niyang maitayo ang mga pagmamayari niyang establishmento sa kasalukuyan. Ang Harabas Style Chicken Tocino Lechon, Harabas Fitness Gym, at Harabas Outdoor Wear. Ikinalulugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating magiting na panauhing tagapagsalita ngayong hapon na walang iba kundi si Ginoong Jeffrey Embanicido Guansing. Maraming salamat po ma'am sa napakagandang introduction. Naiyak ang So, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating punong guro, sa lahat po ng guro na naririto ngayon, sa mga magulang, sa mga mag-aaral, syempre, na nagsipag tapos ngayong araw, at sa lahat po na naririto ngayon, ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po si Jeffrey Guansing, at graduate po ako dito sa Mapayawan Elementary School taong 2001. So gusto ko pong magkwento sa inyo ng aking ilang masasayang experience. Kasi baka yung iba sa inyo makarelate. Kung hindi man kayo yung makarelate sa panahon nyo ngayon, baka yung mga magulang nyo. Yun yung mga kabats ko. So ako po ay isang pangkaraniwang mag-aaral ng mga panahon na yun. So naranasan ko rin magka-ating classes. Naranasan kong mag-over the bakod at hindi umattend ng flag retreat. Naranasan ko rin mapingot at ito sa patilyan. Ginagawa mo ba ngayon yun? Grabe, ang sakit. Naranasan ko rin ito yung kuko, ang pasin ng ruler kasi marumi, di ba? So at higit sa lahat, ito makinig kayo nung elementary ako, naranasan kong magkaroon ng crush. Uy, parang doon maraming nakarelate So sige nga, taas yung kamay, yung hindi nagka-crush sa mga klase niya. Uy, wala. Ilan lang, di ba? Ibig sabihin marami. So totoo pala, di ba? So ayun, ako po ay lumaki sa isang simpleng pamilya. So malaking pamilya po kami, siyam kami magkakapatid. Ang magulang namin ay magsasaka. At wala po kaming kuryente. Doon po kami sa Manggaring nakatira, sa bukid. So dahil wala kaming kuryente, minsan, pumapasok ako dito, maitim pa yung ilong. Dahil sa gasera, sa usok ng gasera. So, diba? So, kapos man kami sa pinansyal at material na bagay, masasabi kong sagana kami sa pagmamahal. Dahil ramdam na ramdam po namin yun, lalo na nung kami nag-aaral. So, ginagawa po lahat ng mga magulang namin para lang Iyak na naman si Nanay. tuloy-tuloy yung pag-aaral namin, Nandiyan yung dumating sa point na talagang nangungutang pa sila para lang may pantustos sa amin. Para may pambili ng uniforme, para may pambili ng project, at para may pambili ng floor wax. Uso po ba yun floor wax? Uso ba? Wala, di na kayo nakaka-relate. Yung mga magulang nyo, sure ako nakaka-relate siya sa floor wax. So, ayun. Pero sa baong pagkain, hindi kami masyadong problema dyan kasi magsasaka nga yung parents ko, So yung magulang ko, yung aking mga kapatid, masipag silang magtanim ng mga gulay. Ako naman, masipag akong mamingwit, masipag akong mangawil. Kasi yung bahay po namin sa bukid ay malapit sa ilog, malapit sa dagat, malapit sa palisdaan, malapit sa sapa. Tapos minsan, uuwi ako ng bahay, galing dito sa school. Puro mancha yung damit ko, puro mancha ng putik. Puro mancha. Kasi, ganito yun. So, bahay namin sa Manggarin. So, dito po ako nag-aaral. On my way home, binabagtas ko po yung Sitio San Miguel para makauwi ng bahay. Ang dami ko nadadaan ng kanal dyan. At saka yung mga natutuyong palayan. Yung mga tubig. Ang ginagawa ko, kinakapa ko yun. Kinakapa ko yung mga isda na nandun. So, pag uwi ng bahay, papagalitan ako ng nanay ko. Yung nanay ko, papagalitan kasi mahirapan siya maglaba. Pero pag nakita niya yung huli ko, yung mga huli kong isda, aba anak, ang galing mo. Di ba? Kasi may ulam kami kinabukasan, may baon kaming ulam. Di ba? Kaming mga magkakapatid na nag-aaral. Tapos paminsan-minsan naman, nakangawil kami ng palaka. Meron pa ba dito mga estudyanteng nakangawil ng palaka? Nahuli ng palaka?
Hindi na naman kayo makarelate kasi puro cellphone kayo eh, no? So, pambaon din namin yun, pang-ulam. Eh kaya minsan nakakasawa na rin. Ang kagandahan lang, meron akong classmate na medyo nakaangat-angat sa buhay. Ang ulam niya palagi, tosino, hotdog, karne. Eh medyo sawa na daw siya sa mga ulam niya. Eh di na nga, pagdating dito, trade kami ng ulam. O, di happy kami parehas, di ba? So, ayun. Pag anihan naman, alala ko, pag bagong anihan ng palay, ng bawang, ng tabako, kami ay nananagraw. Alam niyo ba yung term na nananagraw or sagraw? Yung iipunin mo yung mga tira-tirang palay o tira-tirang bawang, sibuyas, di ba? Tapos kukunin mo yun, tapos may benta mo na siya, di ba? So kadalasan po, pagkagaling school or weekend, ginagawa namin yun. Ibebenta namin at pandagdag na naman sa baon namin yun for the next day or for the next weeks, di ba? So, kinukwento ko yan kasi paglalarawan na napakasimple ng pamumuhay namin, di ba? So, tumutong po tayo ng high school. So, ganun pa rin, same scenario. Medyo hirap talaga tayo. Eh, dumating sa point na yung ibang kapatid ko ay kailangan huminto. Yung sinundan ko kailangan huminto to give way sa aming mas nakababata na mag-aral naman, di ba? So, nung time niya naman, na siya na yung mag-aral, at nung time ko, na ako naman yung kailangan huminto, kasi hindi pwedeng sabay-sabay, hindi po kayang sabay-sabay. Mabuti na lang, meron akong tito at tita na nagbagad ng loob na paaralin ako. Yun. Ano rin, lolo yun ni Ayana. ni Tito Jun, at Tita Florencia, di ba? So, pinag-aral nila ako na isang taon, doon ako tumira. So, nangyari, nakalusot ako doon sa sa usapan na may kailangan huminto to give way doon sa ibang nag-aaral. So, ayun, nakapagtapos po tayo ng high school at pinalad tayong makapag-college. Medyo hirap pa rin, pero ang kagandahan, ito yung kagandahan. Kasi may mga nakagraduate na po akong mga kapatid. So, nagkaisa po yung aking mga kapatid at yung aking mga magulang na tulong-tulong sa pagpapaaral sa aming mga natitira pang nag-aaral. Kasi ang ganda po nung naging nung naging tradisyon namin. Although hindi ito batas, pero kami mismo yung nag-initiate, kami mismo yung nag-usap-usap na bago mag-asawa yung isang kapatid, maghihintay muna siya na may mapag-graduate na isa. Kumbaga, hintay-hintay lang, di ba? So para pag siya yung nag-asawa na, mayroong bagong graduate na siya na naman yung tutulong. So, ganun po yung nangyari sa amin. So, although ganun nga, may katuwang na yung aming mga magulang, syempre, medyo hirap pa rin tayo. Dumating nga sa point na may kwento ko lang sa inyo. Dati po kasi nagbo-board ako sa bayan. Kasi sa Divine ako nag-aaral, nagbo-board po ako dahil may panggabi ako. Dumating ang point na habang kumakain kami ng mga classmate ko, kasi yung mga classmate ko nakikikain dun sa boarding house, nagluluto kami doon para makatipid. Habang kumakain kami, biglang pasugod yung yung landlady. Yung landlady, pasugod yung may-ari ng boarding house ko. Sabay katok na gano'n. Siyempre ako, pabubuksan ko, di ba? Kita ko, parang medyo galit eh. Papasugod sa akin. Pagbukas ko na gano'n, alam ko na sabi, ganito hindi ko malimutan, ganito. Jeffrey, ang pira! Ang pira! Ang pira daw. Kasi yung pala, 2 months na akong delayed sa 2 months na akong delayed sa bayad sa boarding house. So, syempre ako, hiya ako sa mga classmate ko. Pero ganun talaga, kailangan kong i-bear yung kahihiyan. Pero okay lang, sa akin walang problema. Kaya nung dumating yung time na nabihiyaan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng sariling paupahan. So meron po kaming boarding house sa Murta, di ba? Tapat kami po ng ng SJ Nais. So nung kami naman ang naging landlord ng aking may bahay, dumating rin sa time na yung ibang boarders namin ay hindi makapagbayad dahil same situation kung ano yung sitwasyon ko noon. So, ako bilang naranasan ko yung ganong bagay, hindi ko sila inubligan na magbayad. And in fact, nung pandemic time, doon pa rin sila nakatira eh. In-offset po namin lahat ng utang nila at free po yung pagtira nila doon ng pandemic time. So, bakit po namin ginawa yun? Kasi danas po namin eh. Years back, ganun po yung sitwasyon ko. Kaya naiintindihan ko yung sitwasyon. So, ayun, sa pagtutulungan, sa pagkakaisa ng aking mga kapatid at mga magulang,
At sa awa ng Panginoon, nakagraduate po tayo ng college. Nakagraduate po ako ng accountancy sa Divine, ano? At 3 araw after ng graduation, lumuwas po agad ako ng Manila. So bakit? Bakit agad-agad? Kasi sobrang excited na akong magtrabaho. Sobrang excited na akong tumulong sa mga magulang ko. So imagine, hindi pa ako nakaluwas ng Manila. First time kong lumuwas ng Manila, tapos mag-isa akong bumiyahe at nagpalakad-lakad doon sa Makati, sa Ayala, sa Ortigas para maghanap ng trabaho. At sa loob ng 3 araw na paghanap ko ng trabaho doon, natanggap ako bilang accountant. So after few months, nag-resign ako, lipat ako ng ibang kumpanya as auditor, lipat na naman. So bakit palipat-lipat? Kasi mayroon akong hinahanap eh. Di ba? Sobrang eager ako na mabago yung sitwasyon namin. Kaya pag nakita ko na hindi ako masyadong nag-grow sa kumpanya na yon, lipat ako. So gusto kong may marating eh, kumbaga. To the point na nag-resign pa ako, iniwan ko yung aking trabaho para i-pursue naman yung career ko sa music. So kasi di ba nakikita ko dati medyo maganda-ganda yung buhay ng mga singer, di ba? So parang gusto ko rin. So gumawa po ako ng banda at nag-produce kami ng album, tapos nag-guest na rin kami that time sa National FM station. So kaya nga lang, after 3 years, hindi ko pa rin ma-achieve yung gusto kong mangyari. So that's the time na naisipan po namin ng aking may bahay na dati girlfriend ko pa lang na mag-abroad. So nagtrabaho po kami sa Dubai for 4 years po, nag-work kami doon as accountant, magkahiwalay na kumpanya. That's the time na medyo maganda-ganda na yung gana natin sa parents, ano? So malaki na po yung naitutulong natin sa pagpapaaral din ng iba nating kapatid. Pero kinailangan pa rin namin umuwi ng Pilipinas. Kaya 2019, umuwi po kami. That's the time na nag-start ako mag-vlog. Sinama ko yung mga kapatid ko, tulong-tulong kami. And then later on, nagkaroon tayo ng mga negosyo. At itong maganda. So, ang isa sa pwede kong ibahagi sa inyo na talagang proud ako sa aming magkakapatid ay napatayuan namin ng bahay, ng mas maayos na bahay yung aming mga magulang. May kuryente na po kami. Dati wala, di ba? So, and then, naregaluhan namin yung aming mga magulang ng kanilang sariling kotse. So, nasa edad daw nila na yun, na hindi ko malimutan, na sinabi sa akin ng nanay ko at ng tatay ko, hindi nila na-expect na sa edad nila na yan, ay magkakaroon pa sila ng sariling kotse. So, di ba? And then, pag-travel na rin namin sila abroad, dala namin sila sa Hong Kong, di ba? Para ma-enjoy nila yung sarap ng bakasyon sa ibang bansa. Kaya lang, recently, nung nag-Korea kami, South Korea, hindi sila nakasama kasi ayaw na daw nila, kasi hirap na silang medyo hirap. Tapos si nanay, ang daming apong inalagaan. Yung tatay ko naman, ang daming aso at manok na inalagaan. Kaya hindi sila sumama sa amin. So, kagaya ng tema natin ngayon, na about sa pagkakaisa, bilang pangkaraniwang mamamayan, kagaya ko, at bilang mga mag-aaral, pwede nating simulan yung pagkakaisa sa pinakamaliit na unit ng community. Which is saan yun? Sa loob ng pamilya. Di ba? Doon natin simulan. And then, bakit ko kinukwento yung aking istorya, no? Kasi, ang isang mahalagang lesson na gusto ko matutunan ninyo, ito listen carefully. Ang kahirapan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay hadlang para makamit mo yung pangarap mo. Minsan, mas mainam na yan yung gawin mong fuel, yan yung gawin mong gasolina, yan yung gawin mong driving force para mas lalo ka magsumikap. Nahihirapan ka? Nahihirapan ka sa school? Nahihirapan ka sa pambaon? Nakikita mo nahihirapan yung magulang mo? Nakikita mo napapagod? Itanim mo sa isip mo at sa puso mo. Hindi man nila hinihingi na balang araw masusuklian mo lahat ng kanilang sakripisyo. Pag nangyari yun, pag nagawa mo yun, kahit papano, pwede mo nang i-consider ang sarili mo na matagumpay. Maraming salamat po at maligayang pagtatapos.
certificate of recognition.